Kawawa Luzon pagtirahin ng China. God forbid, huwag siyang mangyari yan. Pero Sel Buscano, ako'y naniniwala, they do not have to fire any single shot. Gamitin lang nila yung economic sanction, economic embargo, bawal na mag-export ng produktong China papuntang Pilipinas, pagbawal ang empleyo ng mga Pilipino sa China mainland, sa Macau, sa China, crippled po tayo, kawawa tayo, kawawa yung mga kababayan natin nagtatrabaho ron, kawawa yung milyong-milyong pamilya nakaasa po sa kanila. Hindi pa po tayo nakakabangon dulot ng bangungot ng World War II. Huwag tayong pumasok dyan, huwag tayong magpagamit. Initially, economic war, positioning, posturing ng Amerikano. Pero pag hindi po napigil yan, mauuwi po yan sa isang naval at military or both war. Wala po tayong laban dyan. Wala po tayong laban. Tayo po ang mawawasak. Maniwala po kayo. Ating tutulan. Hindi po ito usapin ng pro-US, pro-China. Wala po yan. Lintik yan China, lintik yung US na yan. Pro-Filipino tayo. Pilipino naman. Saan kaya kumuha ng kapal ng mukha ang Team Bangag? Isinusuka ka na ng mga business associations at iba pa ang pamahalang korap na ito. Hindi na ho kasi pwedeng magbulag-bulagan yung business sector. Masakit na po ito. Imaginein po nyo, yung pribado at ordinaryong negosyante at mamumuhunan. Meron din po silang foreign currency denominated debts. Ibig sabihin may mga utang din po yan na dolyar. Bigla pong sumipa ang presyo, yung palitan ng dolyar sa piso. Tutukod po iyan. Kung yung pag-angat po hindi naman tumbas nung kanilang kikitain, abono po iyan. At pag nagpatuloy yan, malamang sa hindi tumigil ang kanilang hanap buhay. Pag tumigil ang kanilang pangangapital at hanap buhay at negosyo, marami pong malilay off. Yan po record high at tipping point na po tayo. Tipping point na ba tayo ng krisis? Balik po ba tayo nung dark days ng 1980s? Di ba? Nawala na po yung industrial peace, kaliwat kanan ng welga, kaliwat kanan ng strike. Kawawa po tayo, kawawa po tayo. Pag-isipan po nyo yan. Alright mga kababayan, so dito po sa naging live ni Attorney Vic Rodriguez ay tila nakakabahala talaga yung nangyayari sa ating bansa, lalo na may kaugnayan po ito sa nagiging tensyon sa pagitan po ng China, USA at Pilipinas, no. At kung sakaling magkaroon nga po ng economic war, wag naman sana, no. May ano din to, no, may katotohanan din po at makabuluhan din po itong nagiging pahayag ni Attorney Vic Rodriguez dahil posible nga naman mangyari yan, no, kahit sa ang bansa. So kung sakali mga kababayan, talagang kawawa po ang Pilipinas dahil alam naman po natin na napakarami po nating mga kababayang OFWs ang nagtatrabaho sa Hong Kong, sa Macau at sa China, no, at kung sakali ay maapektuhan po sila dyan. At bukod pa dyan mga kababayan, kung kayo gumagamit ng mga TikTok Shop, Shopee, Lazada, Alibaba, ay malaking porsyento po ng mga produkto dyan ay inaangkat po natin from China. Kasi sa China po, kumbaga tinatawag po natin na sila po yung factory of the world, no? Dahil doon po nagsisimula o nanggagaling yung mga murang produkto, kagaya ng mga accessories, damit, electronics, at iba't iba pang mga bagay, no? Dahil mababa po yung labor cost doon at mabilis yung production. Kaya kung mapapansin nyo kapag umorder kayo sa mga online shop, minsan yung inyong mga in-order ay galing pa sa mainland or galing pa sa China, no? So ayan po ay mga imported. Pero hindi naman po nangangahulugan na 100% ay inaangkat natin lahat sa China, no? Syempre meron din sa ibang bansa and meron din po tayong mga local dito po sa ating bansa. Ang pinag-uusapan lang talaga natin dito is kung sakaling magkaroon ng economics sanction ang bansang China dito po sa Pilipinas. Kaya hindi na tayo kinakailangan pampaputukan o pasabugan ng nuclear ng mga yan, eh. Kasi doon pa lang talagang tegi na ang ating ekonomiya, no, at talagang malaking dagok po yan kung sakali. Kaya noong nakaraang administrasyon sa
pamumuno po ni dating Pangulong Duterte ay wala naman pong masyadong ganito, no, na neutral kasi siya eh. Kumbaga wala siyang kaibigan, wala siyang kaaway. So neutral lang. Kumbaga kayang maging independent ng bansang Pilipinas at the same time in good relation siya sa dalawang bansa, no. Kasi totoo naman na syempre may mga ano din tayo, kababayan din tayo sa USA na mga nagtatrabaho, kagaya ng mga professional, mga nursing, engineer, teacher o kung ano pa man. So nagkalat po 'yan sa iba't ibang bansa. Kaya dapat talaga neutral lang, no. At sa tingin ko naman mga kababayan, yung nililink nila na pro-China ang mga Duterte, parang I don't think so na ganun talaga yung mga Duterte, no. Sila kasi pinapangalagaan lang nila yung kapayapaan ng ating bansa at ayaw nilang malagay tayo sa alanganin dahil kahit naman sino mga kababayan, walang-wala talaga tayong panama dito sa mga bansang binabangga natin, no. Kaya sa halip maging neutral ka na lang at maging ano ka na lang, kumbaga mag-focus ka sa kung paano mo paunlarin yung bansa at wag nang manghimasok pa sa mga ganitong gulo dahil hindi nyo alam, no, kung ano yung pwede nating mahita dito. At sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez ay hindi pa nga tayo nakakabangon, no, mula sa bangungot ng nakaraang World War II. At totoo naman yan mga kababayan, marami pa rin po ang apektado noong panahon na yan. At hirap bumangon ang isang bansa kapag kagaling sa gera. So, wag na nating naisin yan, no? At kaya itong naging live ni Attorney Vic Rodriguez ay isang napakagandang halimbawa, no, para sa ating mamamayang Pilipino and also sa mga simpleng mamamayan, no, sa mga kabataan lalo na maunawaan yung usaping pangbansa, lalo na yung mga malalalim na kahulugan na si Attorney Vic Rodriguez po mismo dito po sa kanyang platform sa Facebook ay talagang ini-explain niya yung mga bagay-bagay na hirap nating intindihin, no. At sana madagdagan nga yung mga abogado, no, na kagaya ni Attorney Vic Rodriguez na handa at hindi napapagod na ibahagi yung kanilang nalalaman pagdating po sa ganito sa government, kung ano yung mga ah, technicalities or terminology na ginagamit nila dyan sa batas o kung saan man na makakatulong sa atin para mas maunawaan po natin yung nangyayari sa ating bansa at hindi tayo maging mangmang lang, no. Kasi aminin natin sa hindi kapag English na yan at malalalim na yung mga pinag-uusapan nila, hindi na natin alam, no, hindi na tayo nakakasabay. Although hindi ko nilalahat, no, pero majority sa atin ay ano na hirap tayo na makaunawa dun sa kung ano yung topic na pinag-uusapan nila. Kaya sa pamamagitan ng page neto ni Attorney Vic Rodriguez ay talagang mas na-enlighten tayo at nagkakaroon ng pagkakataon yung mga kababayan natin na makipag-participate, no, lalo na kapag ganitong mga live ni Attorney Vic Rodriguez ay real time niya pong nasasagot ang ating mga katanungan. So balik tayo again dito po sa mga babalak, no, o kumbaga kung sino yung may mga nais na magkaroon ng kaguluhan dito sa ating bansa ay wag na nating pahintulutan at wag tayong papayag, no, dahil hindi maganda at walang magandang maidudulot ang digmaan, no, dahil walang mananalo diyan eh. Walang mananalo sa digmaan mga kababayan. Lahat diyan ay may masisira, lahat diyan ay may mamamatay at walang magwawagi diyan. Kaya hangga't maaari kung kayang makipag-usap ng may diplomasya, eh talagang sundin na lang natin yun, no? At mas masarap sa pakiramdam yung walang kaaway, yung wala kang iniisip na ikaw ay may mga kaaway o may mga susugod sa iyo. So ano, mas mainam na matahimik ang ating buhay at tuloy lang sa unlad, no, ng ating bansa at wakasan na 'tong issue ng korapsyon lalo na itong talagang maingay at maugong na hanggang sa ngayon ay hindi pa po nabibigyan ng hustisya ang paggamit nga po sa flood control project. So napakalaking halaga, bilyong-bilyong pera po yung nawala kaya 'wag nating kalilimutan, no, dahil sa dami po ng mga issue ngayon na lumalabas na naman ay tila gustong tabunan itong issue na 'to kaya hindi tayo makakapayag
pagpapahayag at thankful naman 'no dahil nakikita naman natin na talagang ang mamamayang Pilipino ay hindi natutulog at hindi na nagpapauto 'no dahil ito nga yung mga nangyayaring kaliwaang kilos protesta, yung mga peaceful rally na nangyayari, isang patunay na talagang gising na yung mga Pilipino dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa and also dito sa ating mga business sectors diyan sa side nila na talagang alam na din po nila at ramdam po nila itong epekto ng napakalawak na korupsyon sa ating bansa na talagang magpapahirap at maglulubog talaga sa atin 'no sa mga susunod pang mga panahon. Kaya dapat ay wakasan na, palitan na ang sistema. 'Yan yung tanging solusyon diyan, eh. Alisin na kung sino yung dapat alisin, palitan ang sistema at gawin ang lahat ng dapat gawin at huwag isuko 'no, yung ating soberanya. Again, maraming maraming salamat mga kababayan at kung gusto niyo pong panoorin itong naging live ni Attorney Vic Rodriguez ay bisitahin niyo po ang kanyang Facebook page para sa kabuuang ano niya 'no, pagbabalita o pagpapahayag ng kanyang opinyon. So itong ginawa natin ay opinyon, commentary at pagbibigay ng personal touch 'no dito po sa posible talagang mangyari 'no sa ating bansa and hopefully hindi naman. So ito lang bilang isang netizen, bilang isang taxpayer mga kababayan ay kailangan natin makialam 'no sa nangyayari sa ating bansa at magbigay ng opinyon kung kinakailangan. Okay, so again maraming maraming salamat mga kababayan at God bless po ulit sa inyong lahat.